Puno ng misteryo ang buhay. Minsan, may mga tao na tila hindi nahihirapan sa paghahanap ng tagumpay. Habang may ilan naman na tila abot langit ang pagsusumikap pero hindi pa rin matagumpay. Marahil, iniisip mo na ito ay simpleng swerte. Isang bagay na nangyayari ng bigla at wala sa ating kontrol. Ngunit paano kung may mas malalim na paliwanag sa likod ng swerte na iyon? Paano kung ito ay hindi lamang isang random na pangyayari, kundi isang resulta ng maingat na pagsasanay, tamang oras, at pag-alay ng ating mga enerhiya sa mas mataas na layunin ng universo? Kung ikaw ay isang tao na naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na ito, narito ang isang mahalagang ideya na maaaring magbukas ng bagong pananaw sa iyo, ang Budismo. Sa loob ng higit sa 2.500 taon, ang mga aral ng Budismo ay nagturo sa atin na hindi lahat ng bagay ay nangyayari sa random na paraan. Ang ating kapalaran ay hindi lamang nakasalalay sa swerte, kundi sa ating mga aksyon, intensyon, at ang paraan kung paano natin ini-align ang ating sarili sa mga lakas ng universo. Isang magandang halimbawa ng pag-align sa enerhiya ng universo ay ang paggamit ng mga numerong may kahulugan. Minsan, ang mga numerong itinuturing nating hindi mahalaga ay may malalim na kahulugan at enerhiya na maaaring magbigay ng positibong epekto sa ating buhay. Pati na rin sa ating pagnanasa na maging masagana at matagumpay. At ngayong Huwebes, ika-10 ng Abril, 2025, may mga espesyal na numerong maaaring magdala ng hindi inaasahang swerte at kasaganaan sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay hindi basta-basta napili. Bawat isa ay may kahulugan, timing, at intensyon na matagal nang nakatanim sa mga aral ng Budismo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na malalakas na numero na konektado sa mga turo ng Budismo na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon na magbukas ng pinto patungo sa mas maginhawa at mas matagumpay na buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pag-predict ng kapalaran, kundi tungkol sa tamang alignment ng iyong enerhiya at intensyon upang makamit ang iyong mga pangarap. Paano natin matutulungan ang ating mga sarili na magtagumpay gamit ang mga numerong ito? Ano ang sinasabi ng Budismo tungkol sa kahalagahan ng tamang pananaw sa buhay at ang pag-align ng ating mga aksyon at intensyon sa tamang enerhiya ng universo? Ang kahalagahan ng numerong 8, isang simbolo ng walang hanggang kasaganaan. Ang numero 8 ay matagal nang itinuturing bilang isang simbolo ng walang katapusang kasaganaan at pagpapala. Sa kultura at mga paniniwala ng iba't ibang tao, ang numero 8 ay may malalim na kahulugan na nag-uugnay sa ating mga ambisyon, pagnanasa, at ang ating kakayahang makamtan ang ating mga layunin sa buhay. Ang simbolismo ng numero 8 ay hindi lang tungkol sa materyal na kayamanan, kundi pati na rin sa espiritual na kasaganaan, ang balanse ng pagtanggap at pagbibigay ng pasasalamat at malasakit. Sa mga turo ng Budismo, ang numero 8 ay may koneksyon sa pagninilay-nilay at sa siklo ng buhay. Sa oras na ipiliin mo ang numerong ito, hindi lamang ikaw ay naghahangad ng swerte, kundi ipinapakita mo na ang iyong mga aksyon at intensyon ay ini-align mo sa mga positibong enerhiya na matagal nang gumagana sa ating buhay. Kung ang iyong pag-iisip ay maligaya at payapa, mas madali mong matutuklasan ang mga pagkakataon na magdadala ng tagumpay at kasaganaan. Sa madaling salita, ang numero 8 ay nagpapalakas ng iyong kakayahang manguna, mag-take charge, at magdesisyon ng may tapang at sigla. Isipin mo ito tuwing pinipili mo ang iyong mga numero. Ikaw ay hindi lamang nag-predict ng kapalaran, kundi tinutulungan mo ang iyong sarili na mag-align sa mas mataas na enerhiya. Ang proseso ng pagpapasya ng mga numerong may kahulugan ay isang uri ng mindfulness. Isang kasanayan sa buhay na makakatulong hindi lamang sa iyong material na tagumpay kundi pati na rin sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang lakas ng numero 56, pagbabago at pagkakaroon ng balanseng buhay.
Ang numero 56 na ay may dalawang bahagi, ang 5 at ang 6. Ang numero 5 ay may kahulugan ng kalayaan, pagbabago, at ang kakayahang magsimula ng bagong mga karanasan. Ang numero 6, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa responsibilidad, pagkakaroon ng malasakit sa iba, at pagkakaroon ng balanseng buhay. Kapag pinagsama ang dalawang numerong ito, lumilikha sila ng isang malakas na enerhiya na magbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabago habang nananatili kang grounded at may malasakit sa ibang tao. Ang numero 56 na ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap at trabaho, mahalaga rin na magkaroon ng oras para magpahinga at mag-enjoy sa buhay. Huwag mawalan ng balanse sa iyong buhay. Dahil ang tunay na tagumpay ay nangyayari lamang kapag natutunan mong pagsabayin ang iyong mga responsibilidad at ang iyong kaligayahan. Sa darating na ika-10 ng Abril, 2025, ang enerhiya ng numero 56 na ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon na magbago, mag-adapt, at mag-grow hindi lamang sa iyong trabaho kundi pati na rin sa iyong personal na buhay. Ang laka ng numero 12, pagkumpleto at harmonya. Ang numero 12 ay may kahulugan ng pagkumpleto ng isang siklo at pagsisimula ng bago. Pinagsama ito ng numerong 1 na kumakatawan sa mga bagong simula, at numerong 2 na nagdadala ng balanse at pagkakaisa. Sa ika-10 ng Abril, 2025, ang enerhiya ng numero 12 ay makakatulong sa iyo na tapusin ang mga proyekto at layunin na iyong sinimulan. At maghanda upang magpatuloy sa bagong yugto ng iyong buhay na may malinaw na layunin at organisadong pananaw. Ang numero 12 ay tumutok din sa pagkakaroon ng kaayusan at disiplina sa ating buhay. Sa pagninilay sa numero 12, magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Sa numerong ito, makikita mo ang tamang balanse sa pagitan ng iyong personal na ambisyon at espiritual na pagnanais, isang balanse na magbibigay daan sa iyong paglago hindi lamang sa materyal na aspeto kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng iyong buhay. Pagpapakilala ng mga bomberang numero. Ang buhay ay isang serye ng mga pagkakataon at hamon. Madalas, iniisip natin na ang mga tagumpay at pagkatalo ay simpleng mga resulta ng swerte o pagkakataon. Pero, sa kulturang Buddhist, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay hindi basta-basta. Ayon sa mga turo ng Buddha, ang ating kapalaran ay hindi nakasalalay sa kung anong mangyayari sa atin sa isang partikular na sandali, kundi sa ating mga pananaw, aksyon, at ang ating koneksyon sa mas mataas na puwersa ng universo. Isa sa mga aral na itinuturo ng Buddhism ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alignment o pagkakasunod ng ating enerhiya sa enerhiya ng universo. Ang mga bagay na tila walang kabuluhan o malas, tulad ng pagpili ng mga numero sa loto, ay maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan kapag ini-apply natin ang mga prinsipyo ng Buddhism sa ating buhay. Sa araw ng Huwebes, ika-10 ng Abril taong 2025, may mga espesyal na numero na inirerekomenda sa mga turo ng Buddhism na maaari nating gamitin upang magdala ng swerte at kasaganaan sa ating buhay. Ang mga numerong ito ay hindi random na mga numero, kundi may malalim na kahulugan at koneksyon sa ating espiritual na pag-unawa. Isang mahalagang aral ng Buddhism ay ang pananaw na ang bawat kaganapan sa ating buhay ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi ang bunga ng ating mga naunang pagkilos at iniisip. Kaya naman, sa araw ng 10 ng Abril, sa pamamagitan ng paggamit ng mga numerong may malalim na kahulugan, maaari tayong magsimula ng isang bagong kabanata sa ating buhay, kung saan ang ating mga aksyon ay magiging mas maingat, may layunin, at konektado sa ating espiritual na landas. Ngayon, alamin natin ang 6 na numero na itinuturing na magdadala ng swerte at tagumpay ayon sa mga turo ng Buddhism.
At paano natin magagamit ang mga ito upang magbukas ng pinto patungo sa masaganang buhay? 6 na lucky numbers. Ang lakas ng numero 8 sa maraming kultura at pananampalataya. Ang numero 8 ay itinuturing na simbolo ng walang katapusang kasaganaan. Ang hugis nito ay parang walang katapusang siklo, na nagsisilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay kundi pati na rin sa ating kakayahang magbigay, magpasalamat, at tumanggap ng biyaya. Ayon sa mga turo ng Buddhism, ang numero 8 ay nagdadala ng enerhiya ng abundance. Hindi lamang sa aspeto ng pera, kundi pati na rin sa espiritual na paglago at kagalakan sa buhay. Ang numero 8 ay kumakatawan sa kagustuhang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay, habang ang iba ay nakatutok sa materyal na yaman. Ang mga Buddhist ay nakikita ito bilang simbolo ng balanse sa pagitan ng espiritual na aspeto ng buhay at ang ating kakayahan na magtagumpay sa mundo. Kapag pinili mo ang numerong ito, ipinapakita nito na ikaw ay handa na tanggapin ang biyaya ng universo. Ngunit sa parehong oras ay patuloy na magbibigay at magpapakita ng pasasalamat. Ang lakas ng numero 56. Ang numero 56 na ay binubuo ng dalawang malalakas na numero, ang 5 at 6. Ang numero 5 ay sumasagisag sa pagbabago, kalayaan, at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malayang espiritu na hindi natatakot maglakbay sa mga bagong landas. Sa kabilang banda, ang numero 6 na ay kumakatawan sa pananagutan, pagmamahal sa kapwa, at ang ating relasyon sa ibang tao. Ang numero 56 na ay nagtutulungan upang magdala ng balanse sa ating buhay. Pinipilit nitong ipakita na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay kundi pati na rin sa ating kakayahang maging bukas sa pagbabago at magtaglay ng malasakit sa ating kapwa. Sa mga pagkakataon ng pagbabago at hamon, ang numero 56 na ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Ang lakas ng numero 12. Ang numero 12 ay kumakatawan sa pagkumpleto ng mga siklo. Ito ay simbolo ng pagwawakas ng isang yugto at ang pagpasok sa isang bagong kabanata ng buhay. Ang numero 12 ay nagpapakita ng harmony at pagkakaisa sa pagitan ng ating mga layunin at espiritual na pagpapahalaga. Kapag ginagamit natin ang numerong ito, tinutulungan tayo nitong magsimula ng bagong yugto sa ating buhay na may malinaw na layunin at direksyon. Ang paggamit ng numero 12 ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos ng mga proyekto, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga plano para sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Pinipilit nitong ipakita sa atin ang kahalagahan ng order at disiplina sa ating pagnanasa na magtagumpay sa buhay. Ang lakas ng numero 33. Ang numero 33 ay itinuturing na isang master number sa numerolohiya. At ito ay may malalim na koneksyon sa pagmamahal at pagkalinga sa iba. Ang numerong ito ay nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon sa ating espiritual na landas at ang kakayahang maglingkod at magbigay ng tulong sa iba. Ayon sa mga turo ng Buddhism, ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nakikita sa materyal na aspeto kundi pati na rin sa ating kakayahang magbigay ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Ang numerong 33 ay nagdadala ng lakas ng pagkalinga at pagpapatawad. At ito rin ay nagpapalakas sa ating kakayahang magtagumpay sa mga espiritual na layunin. Kapag pinili natin ang numerong ito, nagpapakita tayo ng malasakit hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ibang tao. At sa proseso, pinapalakas nito ang ating koneksyon sa universo. Ang lakas ng numero 42. Ang numero 42 ay sumasagisag sa balanse, pagkakaisa, at patuloy na pag-unlad. Pinagsasama nito ang mga katangian ng numero 4 na kumakatawan sa solidong pundasyon at seguridad. At ng numero 2 na sumasagisag sa kooperasyon at relasyon. Sa pagsasama ng dalawang numerong ito,
Ang numero 42 ay nagbibigay ng lakas upang magtagumpay sa mga relasyon at patuloy na magbukas ng mga oportunidad sa buhay. Ang paggamit ng numerong 42 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa mabilisang resulta, kundi sa patuloy na pagsusumikap at pagtutulungan sa ating mga mahal sa buhay. Ang lakas ng numero 42 ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng ating mga pagsusumikap ay may kahalagahan. At ang tunay na yaman ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng masigasig at may sensing pagtrabaho at kooperasyon. Conclusion. Sa buhay, maraming aspeto ang nagtutulungan upang matulungan tayong magtagumpay at makamtan ang tunay na kasiyahan. Ang mga turo ng Buddhism at ang mga numerong isinasaad ng mga aral nito ay may malalim na kahulugan na maaaring magbigay gabay sa ating personal na pag-unlad at espiritual na paglalakbay. Ang bawat numero na tinukoy natin, mula sa numero 8 na sumasagisag sa walang katapusang kasaganaan, hanggang sa numero 42 na nagtataguyod ng balanse at kooperasyon, ay nagdadala ng isang mensahe na maaaring magbukas ng pinto ng mas magaan at matagumpay na buhay para sa atin. Ngunit, higit pa rito, ito ay mga hakbang patungo sa mas mataas na pag-unawa sa ating sarili, sa ating mga layunin, at sa ating relasyon sa iba at sa universo. Ang konsepto ng alignment, ang pagiging magkakasunod sa enerhiya ng universo, ay isang mahalagang aspeto ng Buddhist teachings. Ang mga numerong ito ay hindi lamang basta-basta mga simbolo o swerte, kundi mga paalala na ang bawat aksyon, salita, at iniisip ay may epekto sa ating kapalaran, sa pagtutok natin sa ating espiritual na pag-unlad at personal na layunin. Napapalakas natin ang ating koneksyon sa mas mataas na puwersa ng universo at nagsisimula tayong makatagpo ng mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Ngunit, paano natin gagamitin ang mga numerong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano natin maisasabuhay ang mga aral na ito upang makamtan ang mas mataas na antas ng kasiyahan at tagumpay? Una, mahalaga na maging bukas tayo sa mga bagong posibilidad at pagbabago. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pag-unlad. At tulad ng mga numerong tinalakay natin, kailangan nating maging handa na yakapin ang mga hamon at magpatuloy sa paglakbay. Hindi lamang upang magtagumpay, kundi upang maging mas mabuting tao sa bawat hakbang na ating ginagawa. Ang susi sa paggamit ng mga numerong ito ay hindi lamang ang pagpapasya na gumamit ng mga numerong may swerte, kundi ang aktwal na paglalapat ng kanilang mga mensahe sa ating buhay. Halimbawa, sa paggamit ng numerong 8, maaari nating gawing gabay ang ideya ng walang katapusang kasaganaan upang magbigay ng mas maraming pagmamahal at tulong sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga oportunidad na dumarating. Tulad ng numero 56, natututo tayong maging mas matatag sa harap ng mga pagsubok at sabay-sabay na magtagumpay sa mga relasyon. Gayun din, ang mga numerong tulad ng 33 at 42 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa material na bagay, kundi sa kakayahan nating magbigay at mag-alaga sa iba. Sa mga sumusunod na taon, habang patuloy tayong umuusad sa ating buhay, mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na layunin at pananaw. Dapat natin tandaan na ang buhay ay hindi palaging makakamtan ng mabilis o ayon sa ating plano. Ngunit sa pamamagitan ng disiplina, malasakit sa iba, at pagtutok sa ating espiritual na landas, unti-unti nating maaabot ang ating mga pangarap. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo ng Buddhism at ang pagsasabuhay ng mga aral na ito ay magbibigay sa atin ng higit na kalinawaan at gabay sa ating mga desisyon. Kaya't kung ikaw ay nag-iisip kung paano ka makakapagsimula ng mas magaan, mas matagumpay, at mas masaganang buhay, magsimula sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong sarili. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tatahakin, at walang isa na pareho ang paglalakbay.
Ngunit sa pamamagitan ng mga numerong ito at mga aral ng Buddhism, matututo tayong maglakbay na may layunin, may malasakit, at may pag-asa. Ang universo ay may mga plano para sa atin. At sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang pananaw at pagkilos, makakamtan natin ang mga biyayang ito. Sa iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng espiritual na pagkatalino, naway magbigay sa iyo ng inspirasyon ang mga numerong ito. Maging ang kanilang kahulugan ay magsilbing gabay at suporta sa iyong mga hakbang. Maging sa maliliit na desisyon sa araw-araw o sa malalaking hakbang sa buhay. Magsimula sa simpleng hakbang ng pagiging bukas sa mga pagbabago at pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Ibinubukas ng mga numerong ito ang pinto ng mas magaan na buhay. At sa pamamagitan ng tamang pananaw, ikaw ay tiyak na makakamtan ang iyong tunay na kaligayahan at kasaganaan. Kung nais mong patuloy na pagyamanin ang iyong espiritual na kaalaman at maglakbay patungo sa mas tahimik, mas balanseng buhay, iniimbitahan kita na sumali sa aming komunidad sa The Road to Tranquility. Ang aming channel ay nagsisilbing isang espasyo kung saan ang mga turo ng Buddhism, numerolohiya, at espiritual na pagpapalawak ay tatalakayin at ibabahagi. Dito, matututo ka ng mga praktikal na hakbang upang magtagumpay hindi lamang sa materyal na aspeto ng buhay, kundi pati na rin sa espiritual na pag-unlad. Sa bawat episode, makakahanap ka ng mga pananaw at gabay na tutulong sa iyong maging mas buo at mas maligaya. Sumali sa amin sa The Road to Tranquility at simulan ang iyong paglalakbay patungo sa mas payapa, mas balanseng, at mas matagumpay na buhay. Huwag palampasin ang pagkakataon na matutunan kung paano i-align ang iyong sarili sa enerhiya ng universo at magtamo ng tunay na kasaganaan. Ang iyong landas patungo sa kapayapaan at kasiyahan ay magsisimula dito. Naway ang iyong paglalakbay ay puno ng kaligayahan, kagalakan, at tagumpay. Huwag kalimutang mag-subscribe at maging bahagi ng aming komunidad sa paglalakbay na ito. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay. At habang tayo'y patuloy na naglalakad sa landas ng pag-unawa at kasaganaan, sana'y magbigay gabay sa atin ang mga numerong ito. Sa pag-unawa at pagsasabuhay ng kanilang mga mensahe, hindi lamang natin natutuklasan ang ating kapalaran, kundi pati na rin ang mas malalim na kahulugan ng ating buhay.